Ayun nga, nabasa ko siya. Nangangailangan sila ng 60 na tao mga par na dadalhin daw nila sa Nova Scotia. So, nakalagay naman doon na i-message siya sa sa WhatsApp. So, minessage ko mga par sa WhatsApp, no, and then nung minessage ko siya, nakontak ko sila mga par, and sabi niya, merong Zoom meeting, may Zoom daw. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Oh! Thanks God it's Friday mga par. Friday na naman! Uwi na. Kagandahan mga par na pagka dito ka nagtatrabaho weekends. Enjoyin lang natin to mga par habang wala pa tayong trabaho sa weekends. Maghanap-hanap na rin tayo ng trabaho sa weekends. So habang wala pa, enjoyin muna natin to ating bakasyon. So ayun, medyo nagmamadali rin tayo kasi tayo ang magsusundo kay Inday mga par. So sana makabili ako ng tinapay ngayon sa lubong kasi maghahanap yun. Ako nang susundo, naghahanap ng pasalubong yun mga par. Gutom daw siya. Burger. Baka mag Burger King yun. Nako. Magluluto naman si Mrs. ng ulam. Hindi ko lang alam kung kakain ba yun si Inday. Yung kinakain ni Inday kasi mga sabaw-sabaw lang mga karne, hindi mo mapapakain. Mga isda, bihira mga par. Itlog yan, mauwi sa itlog. Pumilit. Yun. Yung lakad par. May uli kasi may masilaw yun mga par, tapos na kayo kumain. Punta kami Dollarama. Titingin-tingin yata si Inday kung anong mabibili niya rito. Right, Inday? Yeah. Next, I want to buy a toy in Dollarama. Again? Yeah. Because I want to. We have toy like... Yeah, the doll. The doll. Oh, the Happy Meal toy. Yeah, I bought that already, but I want... Dollarama. Next, I want to buy something. Toy section. Dollarama mga par, dito kami. Let's go to the Oh, Christmas. Christmas. Yeah. We have to buy one. We can put We can- this in our front of our door. Yeah. One Kuya Ali comes. Mas maganda to, Inday, oh. One put in front of our door. Candy cane. Ay, wala pang Christmas eh. Hi. At school at recess, I found a candy cane from the ground. And then it looks like this one. It looks like this one. Sa Christmas, bili tayo niyan. Yeah. Ang laki ng lollipop, oh. What lollipop? Oh, no? I think that's cookie time. No, when I press it, it's hard. What is this? Santa Claus chocolate. Santa Claus Gumball workshop. Santa's... I didn't know Santa
guys selling gumball, na? Yeah. Bombies. What is that? Is that bomb? Christmas tree gummy lollipops. Yeah. So you can just like bite. Oh. For Lolo and Lola. Hi, for Lolo and Lola. Yeah. But What it's is chocolate. chocolate inside? Yeah. Yeah, Lola's gonna love this. It says Where's the do not toy section? open before Christmas. Oh. Do not open before Christmas. Yeah. It's like a gift. Have a holly jolly Christmas. Yeah. Peppa Pig. Guys, Peppa Pig. Yeah. Guys, look, that's Peppa Pig. You can put Daddy that. You can put your presents here and Pig. Yeah. I think Luna's gonna love this if I give her a gift. Mm-hmm. Oh, let's go to the toy section. Frozen. Christmas vibes. Hold my hand, though. Oh, toy. Oh, you're not lucky. Yeah. Oh, see? Toy. Guys, I'm drinking some strawberry milk. Oh. Yum, yum, yum. Okay. Yum, yum, yum. I'm gonna pick another. Oh, nakabili na kami mga par ng ano. Yeah. Guys. It only costs $5. It's so cheap. Why is it so cheap? Ayun o. Nakabili na kami ng mga bonnet. Yeah. Bonnet. Ano ito mga par? Socks na Inday. Yeah. Bonnet, socks na Inday. Yung dito sa leg. Dollarama lang kami bumili mga par. Okay din naman. Pati yung bonnet namin. Ni Mrs. Dollarama lang yun. Yun, pauwi na kami. Nalakad kami pauwi. Wow. Are you happy, Inday? Yeah. Okay. I'm glad this is cheap. Yeah. Meron na silang ano, hot air balloon. Yeah. Can you vlog me? Go. Yeah. Okay. Mom, I'm going to space. Going to outer space for the Milky Way. Okay. Let's go na. Oh, tayo. Look. Bayang magiling. Yeah, let's go. IKEA. Picture here. So cool. Can you take a picture? There. Chocolate mousse. Tito Yummy. Chocolate mousse. Ang laki ni chocolate mousse ah. Yeah. Chocolate mousse ang laki. Arctic frogs. Tigayante, that is chocolate mousse. Frying some marshmallow. Yeah. Yeah. No, big girl. It's big girl. No, she's a girl. Picture. Dito sa IKEA mga paran, dito na lahat mga gamit pang bahay, simula sa unan. Yan ang mga ano, doormat yata. Yan, doormat. Yan dito, ang mamahal. 200 mga pa. Dito na lang. Ano yan? This is my best day ever. Ito yun, kama. Guys, Kama ba yan? guys. Yeah. This is my best day ever because it's my first time getting a makeup toy. Yeah. So you're gonna try it on me? No, I'm gonna try it on myself. You said you're gonna try it. Yeah, but I changed my mind. I have to try it myself. I have to put my lipstick in myself. May mga ano pa, Yeah, ilaw. there's lipstick in this. A garb. There's a little pet here. Pumpkin. Pumpkin.
plastic. Yeah, it's not real. Look at you. We're ready. Oh? Ang lamig na mga par. Huh, it's cold. Oh, Cold. yeah, I told you. I wanna see. Ha! Malamig na mga par. Okay. Oh. So, yun. Pauwi na kami, maglalakad ulit kami, pauwi. Tatay is a majoho. Nga. Tay, do you know what majoho means? Yeah, mabaho. Nanay told me that. You're majoho. And you didn't. Ooh. Mga par. Inuot natin yung mga par, no? Pinili natin yung wala nang laba-laba siguro. Dating na sa bahay tsaka laban to. Whew. So yun, nakakain na kami mga par. Kumain na lang kami para pagdating sa bahay, pahinga na lang. Hindi na magluluto. Ano mami, prituhin pa rin natin tong isda, no? Masisira yun eh. Yun. May isda kasing nilabas si Mrs. mga par, no? And dahil dyan na kami nakita sa STC. Hindi, hold on. Doon na rin kami kumain. Yan. Pero prituhin ko pa rin yun kasi nailabas na. Para bukas na ulam namin. Diba? Medyo mga par, no? Medyo kompleto na tayo sa mga panglamig. Pero tignan natin kung obra to. Binili natin mga par, no? Kasi ano na to, Dalarama. Pero pwede na rin, may pang may pang na sa lamig. Hinday, oh. Look at bigay lang din yung jacket niya mga par ni Doña Mary. So yun mga par, pauwi na kami, oh. This is lakad na. So oy, happy weekends mga par sa lahat. Dahil yun, maraming salamat sa panonood sa ating mga vlogs, sa ating mga bagong upload at sa ating mga bagong taga-suporta mga par. Tuloy-tuloy lang tayo and yun, update ko kayo mga par. Bukas maglalakad kami ng uhip. So aagahan namin mga par, no? Kasi nakaraan pumunta kami Sabado, wala na, puno na, so hindi kami nakakuha mga par. Kaya ngayon Sabado uli, bukas agahan namin. Pag hindi talaga mga par, siguro mag-absent ako ng weekdays para lang may lakad ko yan, kasi dapat may lakad ko na yung uhip kasi taglamig na mga par, no? So kailangan may uhip na tayo. So yun, what's up mga par, no? Dito tayo sa bahay and galing lang natin sa STC. Kasama ko sila Inday at si Mrs. no? So yun, gusto ko lang i-share mga par, no? I-share ko yung karanasan ko na ako talaga yung nakaranas mga par, no? Patungkol doon sa mga nanuloko mga par, no? Excuse me. Yung mga nanuloko dito sa Canada mga par, no? So yun, kayo na ang umano mga par kung talagang humusga, no? Kung talagang scam tong naikwento ko. Pero sarili kong karanasan to mga par, no? Naranasan ko to. So yun, ikwento ko lang, i-share ko lang sa inyo, no? So one time mga par, may nakita ko sa FB na sa Facebook na yun, yung babae na yun, Pilipina yun mga par, no? Nag-post ng hiring sa Nova Scotia. So Nova Scotia mga par, yung ang pagkakaalam ko kasi sa Nova Scotia, mabilis ma-PR mga par, no? Yung doon, sa pagbabasa ko mukhang madali
madali ma-PR doon. So wala pa yung mga ano mga par, yung mga noon yung mga bagong nilabas ng IRCC. Wala pa yung mga rules nila, no. So mga I think mga ano to. Mga May yata, mga May. Hindi, mga July na yata ito mga par, sa pagkakalam ko. So, yun. Yun nga, nabasa ko siya. Nangangailangan sila ng 60 na tao mga par na dadalhin daw nila sa Nova Scotia. So, nakalagay naman doon na i-message siya sa sa WhatsApp. So, minessage ko mga par sa WhatsApp, no, and then nung minessage ko siya, nakontak ko sila mga par, and sabi niya, merong Zoom meeting, may Zoom daw na mga dadalhin. So, kukontakin daw nila ako, tapos para makasama ko dun sa Zoom mga par. So, hinintay ko yung Zoom na yon. So, may nag-send nga sa akin ng Zoom mga par. So, pumasok ako sa Zoom na yon. So, pagpasok ko mga par, mga ano kami. Kung hindi ako nagkakamali, mga 8 kami mga par na kasama ko. So, yun, nagkwento-kwentuhan, nagpakilala. Ang una mga par, may sekretary pa siya na kausap namin kasi yung babae na yon talagang nag-recruit, wala pa, busy pa raw. So, yun, nagkakwentuhan, sabi, kung willing kami, kailangan nila ng 60 na tao, papuntahin sa Nova Scotia. Ang trabaho mga par is yung yung nag-ano ng tahong, yung mga seafoods. Yun yung trabaho, planta mga par, no? So, kailangan nila ng 6 na tao inside Canada. So, yun. Kaya nag-interesado ako mga par. Tapos yun nga, sinabi nila doon na mabilis ma-PR. So, totoo naman talaga yun na talagang mas mabilis doon ma-PR, no? Nova Scotia. So, yun. Nakapasok ako sa mga par, sa Zoom meeting na ngayon, tapos maya-maya pumunta naman yung pumasok na yung mismong nag-recruit. So yun mga par, nag-Zoom na kami, and then pumasok na siya, no? Yung babae na nag-recruit. So yun, tinanong kami kung talagang willing kami. Kasi ang sabi niya sa amin mga par, sinabihan kami na kung willing kayo, next week pwede na namin kayong papuntahin doon, no? Ang sabi ko naman, ako tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, willing ako ma'am, willing ako pumunta sa Nova Scotia nga. Kasi sabi nila, pag napunta ka doon, after 6 months, pwede mo nang i-process yung yung papeles mo para sa PR, mga par, no? So, tuntua, maraming mga par ang mga kasama ko doon mga par, yun yung iba, may kasama ako doon na ang sabi niya, Lamia, no? Pumunta rito, tapos pagdating dito, ang amo is hindi maganda yung amo mga par, no? Kaya sila, iniwan nila mga par, no? Yung amo, yung nag-hire sa kanila kasi hindi maganda ang pasweldo, sobra-sobra ang oras. So, yun yung mga sabi ng mga kasama ko noon. So, talagang sila, yung desperado rin mga par, kaya gusto nila agad-agad na yun, makahanap sila ng employer dito. Malupit din yung amo. Yun yung pagkakakwento ng mga kasama ko mga par. And then tinanong ako, sabi ko, student yung asawa ko, pero gusto ko makalipat siya na ng probinsya para makahanap kung saan ako pwedeng ma-PR habang nag-aaral yung asawa ko. Kaya sabi, sakto ka kasi willing ka ba na kung willing ka kasi urgent to, next week pwede na kayong umalis. So yun, tuwan-tuwa mga par, yung mga kasama ko doon, sabi nila, thank you ma'am kasi talagang desperado kami makahanap ng employer, and ngayon nakilala ka namin, and willing kaming umalis na mga par. So sabi niya, pero yung babae na yun mga par, nung nagsusum kami, hindi nakikita yung mukha niya,
nakapatay yung video, yung boses lang niya yung naririnig. Pati yung secretary mga par, no? Hindi rin naka-on yung video. Pero ako may hinala na ako mga par. No? Pero siyempre tinuloy-tuloy ko pa rin, kasi gusto kong malaman talaga yung ano. Pero may hinala na ako. So ngayon, sabi nag-agree na kami lahat. Siguro yun, mga 8 nga kami, pang 8 ako. Agree. Sige, agree. Mayroon pang humahapon, ma'am, mayroon pang kami kilala. O sige, sabi nung isa, sabi nung nag-recruit, kayong 8, wala na akong problema sa inyo kasi willing naman kayo. Next week, ipapadala ko na kayo sa Nueva Scotia ko, i-arrange ko na yung ano nyo. So ngayon, pag sabi niya na, okay na tayo lahat, wala na problema, yes ma'am, sabi namin. No? Sinabi niya ngayon, meron kayong babayaran sa kanila, sa amin, sabi nung nag-recruit. Yan. Doon na kami medyo na talagang sabi ko, iba na to. Pero sige, tuloy pa rin. Sabi niya, meron kayong mabayaran. Ang mabayaran daw namin mga par is $7,000 para daw doon sa placement yung namin. Placement fee daw yun sa company nila, no? So, yun, ang sabi naman niya, yung 7,000 na yun, pwede nyo lang kaming bayaran ng kalahati, tapos yung kalahati, installment natin. So, payag kami. Yun, sabi ng kasama, yes ma'am, hindi namin kaya talaga bayaran yung sinasabi mong 7,000 kasi yun nga ma'am, hirap kami dito, yung trabaho namin, hindi naman nagtuloy-tuloy, maraming problema, and then hindi namin mapoproduce yan. Kalahati ma'am, hindi pa rin namin kaya, sabi nung isa. So nagtawaran mga par, no? Hanggang 2,000. So yun, $2,000. So sabi niya, o sige, papayag ako, kakausapin ko yung namin na mag-down na lang kayo ng 2,000, tapos yung the rest, natin, staggered, o installment natin. So, sabi, o kayo, payag kayo. Sabi ko, yes ma'am, sige. Payag kami ng 2,000. Sabi niya, sige, natin. Tapos yun, nagtanong ako mga par, no? Tinanong ko. Sabi ko, ma'am, kung aalis kami next week, paano yung namin ma'am, yung airfare, yung aeroplano papunta sa Nueva Scotia, no? Ang sabi niya, sagutin niyo muna. Kasi pagdating doon, i-reimburse na lang. So doon ako, nasa 80% ako mga par, no, na talagang scam to, no? So kayo, tignan niyo lang kung talagang scam. So sabi niya, sagutin daw namin yung ticket namin, kasi pagdating daw doon, may susundo sa amin. Tapos sila na yung yung ticket, yung resibo daw itago lang kasi re-reimburse. So nagduda na ako ngayon. Tapos mga par, yung accommodation pala doon, sinabi niya yung accommodation doon is 150 per month lang daw kasi doon lang malapit daw sa pagtatrabahuan mo. So siguro bed space lang siguro yun. 150. Tapos sabi pa nga niya yung mga ulam na wala namang problema kasi mga lobster, mga seafoods, marami daw doon. So, makakalibre din kami. So, talagang maganda na yung nila mga partner, maganda yung talagang sinabi. So, yun nga. Nung tinanong ko mga partner, yung airfare, papunta doon, ang sabi sa amin, sagutin daw muna kasi re-reimburse na lang. So, doon ako nagduda mga partner na talagang, ay wala, negative to. Negative. Sa tingin ko mga par. Kasi isipin nyo, magbabayad kami ng kalahati sa kanila. Tapos yung daw, staggered lang, installment. Tapos sasagutin namin yung airfare na wala. Talagang sa akin mga par, no? Scam yun sa akin. Kasi matagal din ako nag-upload mga par, no? Kung nakasunod kayo sa mga vlog ko. Yung pag nag-recruit ka kasi, sagot talaga lahat ng kung sino nag-recruit sa iyo mga par, sagot lahat yan ng parang agency na yan parang kasi babayaran ka kung sino yung nagpa-recruit mga par, kung nangangailangan ng tao doon, ayun ang magbabayad sa agency. Per head yun mga par, no? Sa pagkakaalam ko yan mga par, per head. So ngayon sila sila mga par, no? Siningil kami. O biruin mo, 7,000 kami, bawat isa.
sasagutin pa namin yung airfare. So talagang ano sila, safe. Safe sila lagi, nasa sa kanila yung pabor lahat mga par. Hindi sila naglabas ng pera. Laway lang yung pinuhunan nila mga par. Ang sabi, ano lang daw kami doon sa agency. Pero yun, magbabayad kami ng 2,000. So, installment na lang yung natira. So yun, nagduda na ako mga par, no? Kasi tulad yan, sasagutin ko yung airfare, aalis ako. Pagdating ko doon, may susundo daw. Tapos, ano na mangyayari sa akin? Ba? Parang sugal talaga mga par, no? Pero sa tingin ko, ano yun, scam yun eh. Kasi, di ba? Pag ikaw ang nag-recruit ng tao, sagot mo lahat, pati airfare. Pati lahat, sagot mo lahat. And, nagtataka ako mga par, no? May placement siya, no? May bayad siya. So, biruin mo, $7,000. So, bakit nagkaganon? Ibig sabihin, kung binayaran sila ng agency na nagpapahanap ng tao, kasi 60 na tao ang hinahanap nila mga pare. So, binayaran sila doon. Malamang binayaran sila ng kumpanya doon sa Nova Scotia, no, na maghanap ka ng tao. Siyempre, mabayad, hindi naman pwedeng ano lang, wala, di ba? Oh. Tapos, kumulekta pa sila sa amin. So, yan, sabi niya sa akin nung huli, nauuo ko lang sa iyo. Okay ma'am, yes ma'am, sige. Pahig na kami doon. Pero nung matapos yung Zoom mga par, hindi na ako hindi na ako kumontak sa kanila, no? Hindi na rin nila ako kinontak mga par. Hindi na rin nila ako kinontak. Wala na rin nagkontak sa akin. Hindi ko alam kung yung mga nagsumba doon, o kasabwat ba nila? Hindi ko rin alam mga par. O mamaya ako lang pala yung inaano doon eh, no? So, kasi yung mga kasama ko mga par, payag sila eh. Payag sila. Ewan ko kung sa ano nila, desperado na talaga. Pero payag sila sa ganong setup eh, na ganon. Bayaran nila yung ticket, tapos mabayad sila 2,000. Pero sa akin mga par, hindi ako tutuloy talaga nung kasi alam ko na once na may nag-ano sa'yo, sagot nila lahat yan. Hindi ka maglalabas ng pera yan mga par. Kasi sa amin, nung umalis ko sa Pilipinas na nung magbabarko ko mga par, no? Sagot ng agency lahat, no? Bukod lang sa medical. Kasi yung medical mga par, yung ibang agency rin doon, sagot din nila. So minsan nakakasakto ka ng medical na ikaw magbabayad. So yun. Pero lahat ng airfare, lahat ng gastos mga par, hotel, simula ng paglipad mo, wala kang mabayaran nun. Wala kang mabayan na placement mga par. Sinasabi na na-recruit ka, wala. Kasi nga, may nakukuha yung agency na yun doon sa mismong kung sino yung naghahanap ng tao. So, per head ang ano noon mga par. So, imposible na hindi sila naningil doon sa mismong kung totoo man na may kumpanya doon sa Nova Scotia na naghahanap ng tao. So, malamang may bayad din yun mga par. Tapos siningil kami. Ang problema lang kasi doon, sasagutin mo yung eroplano mo papunta doon. Ang labo naman noon, di ba? So, yun. Kayo na umano mga par kung ano ba, kung scam ba sa tingin nyo. Pero para sa akin mga par, scam yun. So hanggang ngayon mga par, no? Yung babae na yun, nagpo-post pa rin sa Facebook, no? Ingat lang mga par, no? Sa akin. Mag-ingat lang tayo, no? Kasi mayroon talagang matatamis ang dila. Maganda magsabi ng ganyan. And nakakalungkot lang mga par, no? Kasi may mga Pilipino kasi dito na talagang mawawala na rin ng status, talagang gipit na mga par, no? So, pumapatong na rin yan sa mga talagang alam nilang risky pero talagang sinusugal mga par, no? So, nakakalungkot lang. Pero, ganun pa man, may mga gumagawa talaga niyan mga par. Yun, kaya mga par, no, kung talagang wala kang alam, no? Wala kang experience talaga and talagang gipit ka na rin, no? Talagang kakapit ka sa patalim mga par, no? Yung mga bawal, yung mga hindi ka sigurado, talagang kakapitan mo na yan eh. Kasi ayun nga eh, tulad nung nakasama ko nga ay maano na sila. Gusto nilang magkaroon talaga ng papel dito, mag-PR, kaya yun. Hindi ko alam kung tumuloy yun sila mga par, no? Hindi ko talaga alam, hindi na rin ako nakabilita. Basta nung naano ko, hindi na ako kumontak, iniwasan ko na mga par.
So, yun, siguro kung totoo yun, kung hindi man scam yun, ay swerte nila, mga par, no? Pero ako hindi ko susugal yung ano ko mga par, no? Hindi ko isusugal yung sarili ko doon sa ganong setup, no? Na unang-una, magbabayad ka ng 7,000, tapos sagot mo pa yung pamasahe mo. O mamaya, pagdating mo doon sa Nova Scotia, walang susundo sa'yo, di ba? Sabi niya, may susundo raw. Kung wala, scam, wala. Ang nga ka doon, mga par. Wala kang kasiguraduhan, no? Kasi, ano lang yan wala naman kayong agreement yan Kasi pagka sinabi niya, ang sabi niya kasi, alis kayo next week, tawagan ko kayo kung magbayad kayo, nakabayad na kayo ng 2,000. Alis na kayo, kuha na kayo ng ticket. Ang ticket, sarili nyo. Pagdating mo doon, pag wala magsundo sa'yo, kung sino na, paano na, mga par. Diba? Wala nang 2,000 mo. Nasa kanila na. Di ba? Risky yun. Ayaw ko ng mga ganun mga par. Okay na ako dito sa maliit-maliit lang. Tiisin ko na lang dito. At least sigurado naman ako mga par. And, yun. Maghintay lang tayo. Minsan kasi mga par, nagmamadali rin tayo minsan. Pero, hindi rin maganda kasi, gusto nating mapabilis mga par, no, yung ating pagkuha ng status dito. Kaya lang, huwag naman nating isugal yung sa mga risky na mga mga par, no? Na mga pagkakataon na talagang alanganin ka kasi imbis na mapaganda mo pa, mapasama ka pa, lalo kang mababaon. So, ito, maghintay lang tayo. Ang importante pa kapag magbalita lang tayo sa mga rules na bago. Sa mga PR na kung pwede tayo, basa-basa, aralin, hingi tayo ng tulong doon sa mga magagaling mga par, kasi may mga magagaling naman talaga. Hingi tayo ng tulong doon, hingi tayo ng advice, no? And yun sabi ko, gawin natin ang lahat mga par, no? Kasi para naman to sa ating pamilya, para makapag-stay tayo. Pero kung talagang wala na talagang pag-asa mga par, wala na tayong magagawa, kundi siguro better luck next time na lang, uuwi na lang siguro tayo mga par, no? Pero hanggang meron pang pag-asa, hanggang kaya pa mga par, ilaban natin kasi para hindi tayo mapauwi kasi yun nga, malaki ng ipinuhunan natin dito mga par, no? Sa oras, sa pera, diba? So, talagang gagawin natin lahat, pero huwag naman yung mga illegal mga par, no? So, tayo doon, hindi tayo pwede doon mga par, mas magandang umuwi na lang kaysa gumawa tayo ng hindi maganda dito sa Canada mga par, no? Kasi para sa akin, magre-reflect yan sa mga kababayan din natin, ano? Kasi pag once na nahuli tayo, damay-damay lahat yan mga par. So maapektuhan yung talagang maayos, matitino dito sa Canada mga par. So para sa akin, kung talagang wala ng status, hindi na po pwede, hindi na magawa ng paraan, tanggapin natin talaga. Wala na So yan ang sinasabing plan U. Ano? So uwian na mga par. Yun lang, na-share ko lang mga par, yung ating personal na karanasan doon sa tingin kong scam mga par, para sa akin. Para sa akin naman. So, yun, mag-iingat tayong lahat mga par, no? Marami na ngayon, lalo na ngayon na nagkagipita na, nagkahigpitan na. So, maraming mapagsamantala ngayon mga par, no? So, dapat mag-research, magbasa, magtanong doon sa mga lisensyado mga par na ICIC, no? Marami tayong mga kababayan din na lisensyado na immigration consultant. Doon tayo magtanong mga par. Kasi talagang sila yung may alam, no? At huwag tayo makinig sa mga sabi-sabi, mga kwento-kwento. Yung mga sabi, pwede itong ganito, pwede yan. Hindi yan maganda mga par, no? Kung hindi kayo sigurado, kumonsulta tayo mga par sa immigration lawyer o immigration consultant na
talagang may alam, no? So magbabayad tayo, pero ayos lang yung mga par. Yung consultation naman, hindi naman ganun kalaki rin yung bayad. So, at least mapayuhan tayo kung anong dapat gawin, di ba, mga par. So kami nga, habang maaga pa mga par, no? Balak talaga namin kumonsulta din kasi bukod sa pagbabasa natin, hindi naman tayo magaling din sa ano, mas maganda kumonsulta tayo para alam natin din kung anong dapat gawin. Kung dito sa Ontario, kung ano ba tayo, may pag-asa ba tayo rito ng PR, o pwede tayong lumipat sa probinsya, di ba? So, yun lang mga par. And, yun siguro mga par, no? Dito ko na tatapusin ang aking vlog, and siyempre mag-iingat mga par sa mga mapagsamantala, sa mga manluloko na nandito mga par, no? Marami yan dito. So, yun. Dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par, no? And happy Sunday sa lahat, and we'll see you on the next one. Bye!